Isang mapagpalang umaga po sa inyong muli. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Basahin na po natin ang salita ng Diyos na ating tutunghayan sa umagang ito. Sa 2 Korinto chapter 12, verse 7 to 10 po. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Nais ko pong basahin ito sa English. Very familiar po kayo sa verse na ito, na nasa verse 9 to 10. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Anong nangyayari sa buhay mo ngayon? Maaring ikaw ay dumaranas ng napakaraming pagsubok o marahil ay marami kang dalahin na pinapasan ngayon. May mga paghihirap ng buhay, karamdaman na naghahanap ng kagalingan. Maari rin namang merong bahagi ng buhay mo na nagpapahina sa iyo. Mga sitwasyon na naganap nakaraan o kaya sa kasalukuyan na nagbibigay ng kahinaan sa iyo. Minsan, mga responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat na kung minsan sinasabi mo ay kailan kaya ito matatapos. Merong mga ganitong pagkakataon sa ating buhay na tayo ay napapahinagpis at nagsasabi tayo at panalangin na, Panginoon, kailan matatapos ang paghihirap na ito? At hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Alam niyo ba, si Pablo ay may ganitong mga kalagayan din. Sa chapter 11, chapter 10, 11, 12, ay ipinagtatanggol niya ang kanyang ministeryo na ginagampanan dito sa iglesia at sa lahat ng kanyang gawain. Dahil yung church dito sa Corinto ay parang kwini-question ang kanyang paglilingkod, na sinasabi nila, ikaw ay mayabang, ikaw ay ganito. Marami siyang naririnig na mga salita at ang isa pang ikinalulungkot niya, yung church na ito ay kanyang minamahal at inaasahan niya, dinadala niya na sila ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, makinig sa salita ng Diyos. Pero ang nakikita niya, sila ay nakikinig sa ibang tagapagturo na hindi turo ng Panginoon. At isa pang pagkakataon na nakikita niya, hindi sila namumuhay sa kalooban ng Diyos at gayon din, hindi nila pinahalagahan ang ginawa ni Pablo sa kanya. Kaya nga dumating dito sa pagkakataon si Pablo na nais niyang idepensa ang kanyang ministeryo sa Panginoon. At hindi daw siya nagmamalaki, hindi niya ipinagmamalaki kung ano yung nagawa niya. Sabi nga ni Pablo, wala akong ipinagmamalaking ako, kundi ang lahat ng aking ginagawa ay sa Panginoon, hindi sa akin. Sa ating buhay, maraming nangyayari na kaganapan. Minsan gusto nating mawala na ang mga bagay na ito, ng mga pahirap, pagdurusa na nangyayari sa atin.
Pero alam niyo po ba, merong sinabi si Pablo dito na pinanalangin niya na yung mga nangyayari sa kanya. Pero meron siyang isang sakit o isang kahinaan na nasa kanyang katawan na pinag-pray niya raw to. 3 beses pa niyang ipinanalangin. Ngunit hindi ito inaalis sa kanya ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya, ito ang paraan ng Diyos upang ako ay hindi magmapuri. Upang palagi akong tumawag sa Kanya. Upang palagi akong magpakumbaba. Upang makita ko na sa mga kahinaang ito na meron ako sa aking katawan, sa aking buhay, ito yung nagiging daan para ako ay palaging lumapit sa Panginoon. At ang sagot sa kanya ng Diyos ay, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi ng Panginoon, sapat ang tulong na meron ako sa iyo sa gitna ng iyong mga kahirapan. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ito ang sabi ng Panginoon kay Pablo sa gitna ng pagkakataon na pinagpe-pray niya na, Lord, alisin mo sa akin ang karamdamang ito o ang bagay na ito. Meron siyang pinagpe-pray sa Panginoon. At ang sagot sa kanya ng Panginoon, ang aking tulong ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Anong pangangailangan na meron ka ngayon? Nangangailangan ka ba ng kagaanan, ng kalooban? Nangangailangan ka ba ng kapayapaan sa gitna ng magulong problema na dinaranas mo? Nangangailangan ka ba ng kagalingan? Na andito ka sa gitna ng mga bagay na to na para bang wala ng kasagutan. Pero ang sagot sa iyo ng Panginoon, ang aking tulong ay sapat sa iyong pangangailangan. Dahil kung kailang ikaw ay mahina, doon mo madadama ang kalakasang nagmumula sa akin. Kaya nga po ang naging tugon ni Pablo na sabi niya parang mas gugustuhin pa niya ang manatili sa mga ganitong pagsubok, sa mga problema, sa kahirapan, sa karamdaman na meron siya sapagkat doon niya nadarama ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung kailan siya mahina, doon naman nagiging malakas ang kanyang espiritual, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Minsan, meron kasi tayong mga ganitong attitude na kapag walang problema, we are so relaxed. Relaxed in our faith, relaxed in our thanksgiving to God, nakalimutan natin magpasalamat, tayo ay parang kalmante sa lahat. Pero kapag may mga pagsubok, may mga bagyo ng buhay, may mga karamdaman at problema, doon tayo lalong nagiging mainit ang ating pananampalataya. Lalo tayo nagiging masigasig na hanapin ang kalooban ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok na yon. At lalo natin doon nadarama ang napakasaganang biyaya at tulong ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Diyos, sa gitna ng iyong mga pagsubok, problema, naandyan ako para ikaw ay tulungan. Sa mga panahong ito, dito natin nakikita ang presensya ng Panginoon. Dito natin nadarama ang Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Dito natin nadarama ang kanyang pag-ibig. Dito natin nadarama ang kanyang pagpapatawad at pagkalinga. Ang kailangan lamang nating gawin ay maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos na hindi kanya iniiwan at hindi kanya pinababayaan. Kaya nga maraming tao na sa gitna ng mga karamdaman o kaya ng kahirapan, ang presensya ng Diyos ay kanilang damang-dama. At sa gitna ng mga bagay na yon, ang Panginoon ang kanilang nagiging kalakasan. Opo, ayaw natin ng mga pagsubok. Ayaw natin ng karamdaman. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng mga kaguluhan sa paligid natin. Pero sometimes we cannot stop all these things to happen. Hindi natin to kayang pigilan. Dumarating ito sa ating buhay. Nagkakaroon ng mga pagsubok, ng mga problema, mga bagay. Minsan hindi ikaw ang gumawa. Naranasan mo dahil ito ang dala ng kapaligiran. Hindi mo gusto na mangyari, pero ito ang nangyayari. Kaya nga ano ang dapat nating gawin? Sa gitna ng mga pagkakataon na yun, doon na tayo
lumapit, humingi ng tulong sa Lord, humingi tayo ng wisdom, humingi tayo ng strength, humingi tayo ng gabay niya upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng iyon. At ang Diyos naman ay palaging nariyan para tayo'y tulungan. Sabi nga po sa unang Korinto 10:13, walang pagsubok, walang tukso na ibinigay ang Diyos na hindi natin mapapagtagumpayan, sapagkat ang Diyos ay may ibinibigay na tulong sa gitna ng mga bagay na yan. Kapatid, sa oras na ito, mananalangin tayo. Dudulog tayo sa Panginoon. Ikaw, magpakumbaba ka sa Panginoon. Sa iyong kahinaan, sa iyong nadarama, na kabigatan o mga pasakit ng buhay, merong Diyos na naglalaan ng tulong. Merong Diyos na nagbibigay ng lakas. Bayaan mong maramdaman ang yakap, ang pag-ibig, ang tulong na nagmumula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong pangako, sa iyong salita, sa oras na ito. Sapagkat ikaw ang nagsabi, my grace is sufficient for all your weaknesses. Sa lahat ng iyong mga kahinaan, ang aking biyaya ay sapat. Ang aking tulong ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Kung kailang ka mahina, doon ako ay malakas. Panginoon, dalangin ko po ang sino man sa oras na ito na nangangailangan ng iyong yakap, ng iyong tulong, ng iyong biyaya, ng iyong lakas. Alam ko, Panginoon, sa pagpapakumbaba niya at sa paglapit niya sa iyo, siya ay iyong kakatagpuin. Siya ay iyong tutulungan. Siya ay iyong sasamahan, sapagkat ito ang iyong mga pangako, Lord. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ito ang sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya nga po, sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nangangailangan ng iyong biyaya. Abutin mo siya, Panginoon. At salamat po, Ama, at mapanghahawakan ko po, Panginoon, ang iyong mga pangakong ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo, at tandaan po natin, ang Diyos, ang biyaya niya ay sapat sa lahat ng ating kahinaan at pinagdaraanan. God bless you po.